Isang mapagpalat, masayang umaga mga bata. Kumusta kayo? Bagong araw, dala ay bagong kaalaman na huhubog sa ating pagkatao at pag-uugali. Ako nga pala si Binibining Marian C. Irasga mula sa Kanumay East Elementary School, ang inyong magiging guro para sa araw na ito sa ESP4. Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayong araw mga bata? Simulan na natin. Bilang panimula, mayroon muna akong ilang paalala sa inyo. Una, gamitin ng tama ang mga FB reaction button sa comment box sa pagsagot sa mga pagsasanay. Pangalawa, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Pangatlo, maging magalang at maingat sa pagbibigay ng sagot sa comment box. Sa loob ng 2 minuto, ilagay sa comment box section ang mga sumusunod: pangalan, baitang at pangkat, at paaralang kinabibilangan. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa pinakamahalagang kasanayan pampagkatuto. Ito ay nakapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon. 3.1, Balitang napakinggan. 3.2, Patalastas na nabasa o narinig. At 3.3, napanood na programang pantelebisyon. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay nakapagsusuri ng katotohanan. Para sa ating unang gawain, ating sagutin ang balik-aral. Para sa panuto, i-type sa comment box ang salitang tama kung ito ay tumutugon sa pagsusuri ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsangguni sa taong kinauukulan. At mali kung hindi. Unang bilang, pinakikinggan mabuti ang mga balita hinggil sa pagputok ng Bulkang Taal bago magdesisyon sumama sa plinaplano ninyong pamamasyal sa Tagaytay. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata. Ikalawang bilang, agad na pinupost sa social media
ang bill ng inyong Meralco sa tuwing tumataas ang binabayaran ng inyong magulang. Ang tamang sagot ay mali. Magaling mga bata. Ikatlong bilang. Nagtatanong muna sa kinauukulan hinggil sa maaaring maging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata. Ikaapat na bilang. Sinasagutan na agad ang module nang hindi na nagtatanong sa guro kung paano ang dapat gawin. Ang tamang sagot ay mali. Magaling mga bata. Ikalimang bilang. Sumasangguni sa inyong kapitan ng barangay sa tuwing may mga malisyosong balita na ipinagkakalat ang inyong kapitbahay. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata. Ngayon, tingnan natin ang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng bata sa larawan? Magaling! Ang bata sa larawan ay nag-iisip. Ano kaya ang iniisip ng bata? At paano ba tayo dapat mag-isip? Kapag tayo ay nag-iisip, dapat meron tayong mapanuring pag-iisip. Ang mapanuring pag-iisip ay tumutukoy sa kaalaman kung paano mag-isip at paghahanap kung ano ang pinakamahusay na paliwanag tungkol sa isang partikular na impormasyon. Ito din ay ang pagtatanong, pagsisiyasat at pagsusuri bago magpasya kung ano ang paniniwalaan at gagawin sa isang sitwasyon. Ang mga sumusunod na larawan ay mapapanood natin sa ating telebisyon. Ngunit, bago mag-umpisa ang mga palabas, ay mapapanood muna natin ang pag-uuri ng MTRCB na may kinalaman sa ating panunuorin. Ano nga ba ang MTRCB o ang Movie and Television Review and Classification Board? Ito ay ang isang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagsusuri at pagkaklasipika ng mga pelikula at programa sa telebisyon na ipinalalabas sa bansa. May tatlong baitang ng pag-uuri ang MTRCB. Rated G, Rated PG, at Rated SPG. Ating isa-isahin ang baitang ng pag-uuri ng MTRCB. Una, ang rated G. Kapag ito ay ang nakita, ibig sabihin, ang pinanunood na programa sa pelikula ay para sa lahat ng manunood, mapabata man o matanda. Ikalawa, ang rated PG. Kapag ito naman ang nakita, ibig sabihin, ang pinanonood na programa o pelikula ay kailangan ng patnubay at gabay ng magulang. At ang panghuli ay ang rated SPG. Kapag ito naman ang nakita, ibig sabihin ang pinapanood na programa at pelikula ay naglalaman ng tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Kaya, mahigpit na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa panunood nito. Ang mga kasanayan para sa mapanuring pag-iisip ay dapat nasamahan ng pagkakaroon ng bukas na isip.
Walang halaga ang mapanuring pag-iisip para sa isang taong hindi naman bukas ang kaisipan. At ang pagiging bukas ng isip ay nangangahulugan ng kagustuhang matuto at tumanggap ng mga bagong ideya at ebidensya kahit nasalungat ang mga ito sa kung ano ang nalalaman mo. Ang disposisyong ito rin ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong mabago ang iyong mga maling gawin, basta napatunayan sa iyong mali ang ginagawa mo. At para sa ikalawang gawain, narito ang ating panuto. Gamit ang Facebook reaction button, piliin ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagninilay sa katotohanan batay sa mga nakalap na impormasyon at malungkot naman na mukha kung hindi. Unang bilang, nakapanood ako ng mga programang walang karahasan sa telebisyon. Ang tamang sagot ay magaling, masayang mukha. Ikalawang bilang, inililipat ko ng istasyon kapag may pinalalabas na malalaswang panoorin. Ang tamang sagot ay masayang mukha, magaling mga bata. Ikatlong bilang, naiisa-isa ko ang mga taong may magandang pagganap sa teleserye. At ang tamang sagot ay magaling, masayang mukha. Ikaapat na bilang, natutuwa ako kapag may magandang balita na programa sa telebisyon. At ang tamang sagot ay masayang mukha, magaling mga bata. Ikalimang bilang, na ipaliliwanag ko ng maayos sa harap ng aking kamag-aral ang nangyari sa programang aking pinanood na nagdudulot ng kabutihan sa aming kabataan. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Magaling mga bata, binabati ko kayo. At para naman sa isa-isip natin, narito ang ilang mahalagang paalala mula sa araling ito. Mabuti para sa batang tulad mo na laging isa-isip ang mga ito. Hayaan mong patnubayan ka ng mga ito sa iyong paglaki. Una, ang media ay may mahalagang ginagampanang papel sa buhay ng mga tao sa modernong panahon. Ang mga ito ay ginagamit para sa impormasyon, edukasyon, libangan, serbisyo, at komunikasyon. Ikalawa, ang media ay maaari ring makapinsala sa mga tao dahil hindi lahat ng ating nababasa, naririnig, nakikita ay mabuti o maganda para sa mga tao. Ikatlo, ang mapanuring pag-iisip at pagkakaroon ng bukas na isip ay mga pagpapahalagang dapat taglayin at paunlarin sa panahong ito ng media. At ikaapat at panghuli ay kung hinihingi ng pagkakataon o sitwasyon, ugaliin, tumigil pansamantala upang makapag-isip at kung kailangan ay mag-isip pang muli. At para sa ating huling gawain ngayong araw, ating sagutan ang pagtataya.
Para sa panuto, gamit ang inyong comment box, i-type ang salitang check kung tama at X naman kung mali. Unang bilang, suriing mabuti ang programang ipinalalabas sa telebisyon bago paniwalaan. At ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata. Ikalawang bilang, magnilay tungkol sa mga napapanood. Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata. Ikatlong bilang, maging bukas isip sa mga programang napapanood mo sa telebisyon at napapakinggan sa radyo at sa social media. Ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata. Ikaapat na bilang, matuto ng tamang pagpapasya. At ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata. Ikalimang bilang, mga matatanda lamang ang pwedeng manood sa telebisyon. At ang tamang sagot ay X. Magaling mga bata, binabati ko kayo. At para naman sa ating takdang aralin, sagutan ang karagdagang gawain sa Aralin 6 na makikita sa inyong self-learning module. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikiisa sa ating talakayan ngayong araw sa ESP4 sa pamamagitan ng Valenzuela Live. Tandaan, ang batang Valenzuelano ay dapat na nagtataglay ng mapanuring pag-iisip. Hanggang sa muli, ako si Binibining Marian Sigirasga, isang ligtas na umaga sa ating lahat. Paalam!